knowledge and wisdom sa Panginoon. At samahan niyo po kami. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng lakas para ibahagi yung mga salita, makinig ng yung mga salita, at maranasan ang iyong fresh na presensya, Panginoon. Pabayaan po ninyo na anumang lumabas sa aming bibig, anumang lumabas sa aming bibig, anumang marinig namin, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso, isipan, at maisa pamuhay namin ito, O Diyos. Dahil buhay ang iyong mga salita, marapat lang na isa buhay namin ito, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga manonood sa mga oras na ito, O Diyos, at pagharian mo ang aming mga buhay. Ito po aming panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa lahat. So, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay nasa Colossians chapter 4 verse 2. Babasahin ko po. So, sabi po dito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Amen. So, ang Diyos na po na magpala sa kanyang banal na salita. Tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Father God. Lord, patuloy po kaming nananalangin, Father God, sa oras na ito. Dalayan po yung patuloy na pagsama mo sa amin. As we share your words, Father God, Lord, bigyan mo po ito ng kapangyarihan, Father God. Lord, kayo po ang patuloy na mag-minister, kayo po ang patuloy na magpakahayag. Bigyan nyo ng kapangyarihan, patuloy na kayo ang kumilos sa bawat kapatid namin na manonood at nakikinig ng live streaming na ito, Father God. Lord, kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, understanding, Father God. Ang layon po namin sa oras na ito ay ikaw lamang ang mapurihan, Father God. Ikaw ang madakila, ikaw ang masamba, Father God. Lord, wala po kaming angkinin ng katiting na glory, Father God. All honor and glory ay sa iyo lamang po, o aming Diyos na buhay, Father God. Pagharian mo po ang salita mo, ang lugar nito, ang bawat anak mo na makikinig at manonood ng live stream, igit lalo ang kami po na maghayag ng iyong banal na salita, Father God, at mananalangin. Gamitin mo lamang po kami bilang daloy ng iyong mga salita, ng iyong mga biyaya, ng iyong mga pagpapala, Father God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. So, napakaigsi lamang po niya, no? Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sa NIV version po siya. So, pag sinabi pong devote, sabi, talaga, di ba? Talaga po, italaga mo ang iyong sarili. Bali, ano po kasi ito, instruction ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Amen? So, pag sinabi pong italaga mo ang iyong sarili, which means sabi niya, sa Tagalog kasi sabi niya, maging matyaga sa pananalangin. Sa Tagalog version po. Pero dito sabi niya, devote yourselves to prayer. So, parang ano po siya sa ministry, kung ano tawagin mo siya, ano siya, parang mga prayer intercessor. Mga prayer warriors po sila. Sabi po dito, devote yourselves. Sabi sa Luke 18:1, sabi po ni Jesus, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So ano rin po ito, pagtuturo din po ni Jesus mismo sa kanyang mga disipulo na patuloy silang manalangin. Amen. Kasi po, napaka-importante ng pananalangin. Hallelujah. Amen po ba? Even ang ating Panginoong Yesus po, madaling araw pa lamang nananalangin siya nung time na nandito pa siya sa mundo. Makikita niyo po yun sa Mark chapter 1 verse 35. Kumbaga, nagdi-devotion po siya. Nananalangin po siya bago niya gawin ang lahat. Bago siya mangaral, bago siya magpagaling, bago siya gumawa ng mga milagro. Amen po ba? And then, himayin po natin siya. Amen? So, sabi po ito nga po, yung prayer is the Christian's most powerful resources. Amen? Ito po yung kalooban ng Diyos sa atin, which is kaya pong gawin ng lahat.
Amen po ba? Ewan ko kung talagang ginagawa po ng lang. Minsan kasi pag nag-invite akong mag-church, sabi nila, ang kinakatiwanan po nila, dinadahilan sa akin, pwede naman daw pong manalangin kahit hindi mag-church. Okay, which is true. Ang tanong, ginagawa ba natin? Alam ba natin kung ano yung mga pinapanalangin natin? At alam po ba natin kung ano yung tamang pananalangin? Amen? Amen po ba? So, sabi po dito, sa prayer, sabi po ni Jesus, again, si Jesus po nagsabi nito sa Matthew 26 verse 24, NIV, before po siya takpin, sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Amen? The spirit is willing, but the flesh is weak. So sabi po sa binasa na, being watchful and thankful. Dito po, devote yourself to prayer, being watchful. Diba? Sabi niya, sa binasa po natin, sa prayer, si Jesus mismo nagsabi, sabi niya, watch and pray so that you will not fall. Sabi niya, into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano pong ibig sabihin yan? Yes, yung pong espiritu natin, willing siyang manalangin. Pero nasa flesh pa rin po tayo. Sabi po dito, kailangan pa rin nating magbantay at manalangin palagi. Amen po ba? Kasi po, ito yung magiging, at dalawang run po malalaman natin kung bakit. Pero dito muna po tayo kasi sabi niya, dahil nga nasa flesh pa tayo, kailangan pa rin nating manalangin palagi. Amen po ba? Then sabi po niya, being thankful and watchful and thankful. Yung pong being tayo po yan yung mga human being. Dapat maging ganito tayo. Being watchful and thankful. Ito yung dapat maging karakter natin, maging mapagbantay tayo at mapagpasalamat. Amen po ba? So sabi po niya, sa Galatians chapter 5, 16 to 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So sabi po ng binasa natin, balikan ko po sabi niya po dan, the spirit is willing, but the flesh is weak. So magkaano po yan? Sabi na natin magkaribal, magkaaway, hindi magkasundo, hindi po pwede yung ang nilalaman ng gusto ng minsan dahil po sa kainan ng tao, dahil sa flesh dahil sa flesh nasa flesh pa siya, minsan bilang Kristiyano rin hindi po natin maiwasan na ma-fall tayo into temptation. Kaya nga po, pinakapagdiinan po dito ni Apostle Paul na maging mapagbantay tayo at maging mapagpasalamat. Amen? Sabi niya, at sabi po niya sa una, devote yourselves to prayer. Dahil ito po ang magiging sandata natin, sabihin na po natin. Dahil ito po, may kakayanan po kasi tayong gawin. Ang bagay nito, ang pananalangin, dahil nga sabi ko nga po kanina, dahil ito po ay kalooban ng Diyos. At higit lalo, maging ang ating Panginoong Yesus ay nananalangin din. At tinuruan pa nga po niya tayo kung paano dapat manalangin. Amen? Sa Matthew 6 po, mababasa niyo po yun. And then sabi po niya, watchful. Yun, maging mapagbantay. Amen po ba? Paano po ba tayo magbantay? Kasi nga, sabi ko nga, nasa flesh pa rin tayo. Amen? Sabi po dito, sa 1 Peter 5, sinama ko na po yung verse 7, para mas maintindihan po natin, verse 7 to 8. Sabi po dito, give all your worries and cares for God, for He cares about you. Amen? Stay alert, watch out for your great enemy. Ano po? The devil, he prowls like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen?
yun po yung sinasabi ng maging mapagbantay po tayo. Kasi po yung kaaway, nandyan lang po yan. Kung tayo po, kung sabihin na po natin araw-araw nananalangin tayo, naging persistent prayer, ganun din naman po ang kaaway. Araw-araw din po kumikilos yan sa ating mga buhay. Gumagawa siya ng paraan upang tayo ay mapalayo o anuman ng mga bagay na sabi dito na nagiging yung mga worries, di ba? Kasi po hindi po kalooban ng Diyos, ng ating Diyos, ng mga kabalisahan. Hindi po nanggagaling sa Diyos yan. Amen? Tapat po ang Diyos, mabuti po tapat po ang Diyos sa kanyang salita. Sabi niya, never will I leave you nor forsake you. Amen? Kasi po ang pananalangin is a act of worship. Amen? Nakikipag-niig po tayo sa ating Diyos. Dumudulog po tayo sa Kanya. Lahat ng kung ano man ng nais nating idulog sa Kanya. Amen? Dahil sabi po niya dito sa number 5, yung being thankful, sabi niya sa Philippians 4:6-7, do not worry about anything, instead pray about everything, tell God what you need, and thanking for all He has done. Ito po, pakinggan ko mabuti, then you will experience God's peace. God's peace, which exceed anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Diba? Sabi po niya dito, ma-experience po natin yung kapayapaan ng Diyos. Diba? Yung na hindi kayang unawain ng tao. Amen? Sabi po niya, His peace will guard your heart and your mind. Diba? Kasi pag ang tao may kabalisan, sa tingin niyo, makakapanalangin po ba siya ng maayos? Amen? Wala po siyang, ang tao pag nakakaranas ng kabalisan, lalo na ngayon, sa panahon ito, nakakaranas po ng problema, pagsubok, lalo na sa pandemic, di ba? Mga kapighatian. Amen po ba? Pero sabi po dito, napaka ano po niya, don't worry about anything. Tell God what you need. Maging ano po tayo, maging specific po tayo sa ating mga pananalangin. Amen. Kasi ang pananalangin po kasi para tayong nakikipag-communicate kay God. Amen. Nakikipag-usap, nakikipag-niig. Di po, sabi po sa binasa natin, devote yourselves to prayer. Yung sinabing devotion yan, sa umaga, si Jesus yun, nagde-devotion po siya. Once na inumpisan po natin ang buhay natin sa araw-araw na pamumuhay, inumpisan po natin ang araw-araw nating pamumuhay sa pamamagitan po ng pananalangin. Amen? Pagpapalain po ng Diyos ang lahat po ng ating gagawin. Amen? Hindi po ahayaan ng Diyos na ano tawag dito, ma-snatch o mangibabaw ang gawa ng kaaway. Kung hindi man sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, may maganda siyang plano. Pero hindi po tawag dito, hindi po kalooban ng Diyos na maging mabalisa ang mga taong patuloy na nananalangin na lumuluhod at dumudulog po sa Kanya. Amen? Diba sabi niya kung babasahin mo yung Matthew 6:36, chapter 6, doon po yun, yung about sa kabalisahan. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God, sabi niya. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sabi niya. At ipagkakaloob lahat po sa atin ng ating Diyos, kung ano man ng mga pangangailangan natin, kung kagalingan man yan, lalo na po ngayon, sa oras na ito, nasa prayer rose po tayo, napaka-importante po na tayo magkakaisa sa ating panalangin. Kasi sabi po niya dito, instruction po kasi ni Apostle Paul, devote yourselves to prayer. Pero kailangan din po natin maging mapagbantay
at maging mapagpasalamat. Ano man pong mangyari, di ba sabi niya, ito po yung magiging conclusion ko. Sabi po niya dito, sa 1 Thessalonians 5:17 to 18, sabi po niya, pray continually. Amen. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. So, kalooban po ng Diyos na tayo ay patuloy na manalangin. Amen. Dumulog sa Kanya. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong titigil sa araw-araw nating pamumuhay. Kung pwede, every hour, every minute, mananalangin po tayo. Pero minsan, gaano ba tayo kadalas manalangin? Amen? Minsan, yun nga, sabi ko, nakakalungkot. Minsan, aminin man po natin, minsan nakakalimutan din po nating manalangin. Amen? So, sa oras pong ito, patuloy ko po kayong ini-encourage na huwag po tayong manghinawa sa pananalangin. Wala pong mawawala sa atin. Instead, kung ano man po yung nilalaman ng puso, kung ano man po yung mga dapat nating pinalangin, alam po ng Diyos yan. Naririnig po niya ang bawat panalangin natin. Ang tanging gawin lang po natin is patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy tayong manampalataya sa Kanya, at patuloy po tayong maging devoted sa ating pananalangin. Sabi ko nga, huwag po natin kalimutan yung mga devotion natin. Every morning, paggising pa lang po natin sa umaga, ano na po yan, proven and tested na po yan. I'm sure, sasagutin po. O hindi masagutin, pero sinisiguro ako po sa inyo, magiging bawat gagawin po natin ay pagpapalain ng Diyos once na ito'y idinulog po natin sa Kanya. Amen? So, yun lang po, at sa oras pong ito, ako po'y mananalangin. Dahil po yumuko, samahan nyo nga po kami. Yes, Lord, hallelujah, Father. Lord, maraming salamat sa salita mo, Father God. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, sa pananalangin, Father God. Lord, truly, Lord, na dapat nga po namin gawin o hindi man na maging habit po ang pananalangin, dahil ito lamang po ang meron kami, Father God. Hallelujah. Ito lang po ang paraan upang kami makipag-usap sa iyo, dumalangin sa iyo, dumulog sa iyo, lumuhod sa iyo, Father God. At kami po ay naniniwala, Father God, na ang bawat panalangin, Father God, ito ay pinakikinggan mo at dinirinig mo, Father God. Na sinabi mo sa iyong salita, sa Jeremiah 33:3, kung kami tatawag sa iyo, ay ipapakita mo sa amin ang mga bagay na hindi namin lubos na makita at maunawaan, Father God. Hallelujah. Lord, pagpalain mo po ang salita mong ito, naway kayong patuloy na kumilos, kayong patuloy na magminister, at ito'y may tanim sa aming mga puso, ito'y aming malakaran. Lord, may apply sa aming mga buhay, Father God. Lord, napakabuti po, napakasarap po ng kami nananalangin sa araw-araw naming pamumuhay, Father God. Lalo na po sa panahon ito, sa panahon po ng pandemic, sa panahon po ng COVID-19. Lord, nagkakaisa po ang lahat po ng Kristiyano upang tuloy nang mawala ang COVID-19 na ito, Father God, upang tuloy nang mawala ang mga pagkabalisa ng mga tao, Father God, at sila'y patuloy na dumulog sa iyo at patuloy na magtiwala sa iyo, Father God. Hallelujah. Lord, patuloy mong ingatan kami. Hallelujah. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng aming pananalangin, Lord, patuloy po naming idinatas sa iyo ang bansang Pilipinas, Father God. Hallelujah. Ilayo mo po ito, Father God, sa anumang pandemya na ito, Father God. Patuloy na ikaw ang maghari, Lord. Higit lalo sa mga frontliners, sa mga medical practitioner, Father God. Continually, Lord, na gamitin mo sila bilang daluyan ng iyong pagpapala, Father God. Higit lalo, Father God, sa vaccine na ito, Father God, kung ito'y kalooban mo, Father God, let your will be done, Father God. Kung ito'y makakabuti sa mga tao, let your will be done, Father God. Lord, kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge,
understanding sa mga leaders po namin, Father God. Pagdating po sa vaccine na ito, Father God, higit lalo sa mga ngasiwa na ito, Father God, ang Department of Health, Father God. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa, Father God. Hindi man tuloy ang mapuksa, ang tanging dalangin ko, Lord, ay mabawasan at mabawasan at mabawasan pa ang magiging positive ng COVID-19 na ito, Father God. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yes, patuloy po tayo manalangin at samahan niyo po ako sa paglapit natin sa Panginoon at patuloy nating ilapit ang ating bansa. Yes, God, patuloy po kaming nagpapasalamat dahil muli ninyong pinagtagumpay ang aming mga buhay. At God, sa mga oras na ito, dahil sa narinig namin yung mga salita, Lord, maging mapanalangin nga kami, O Diyos. Maging gawin nga namin parati, O Diyos, ang lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, manampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya God, narito ang aming mga puso, narito ang aming mga bibig, narito ang aming mga buhay, O Diyos, na idinudulog sa iyo ang aming bansa, Panginoon God. Hindi lingid sa inyong kaalaman, Panginoon, na may mga nangyayaring kaguluhan, may mga nangyayaring korupsyon, mga pandadaya, O Diyos, mga hindi pagkakaintindihan ng mga nakaluklok sa posisyon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang peace na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Prince of Peace, Lord, maghari ka at pagharian mo ang bansang Pilipinas. Naniniwala kami, O Diyos, na ang bansang Pilipinas ay sa iyo. Naniniwala kami ang bansang Pilipinas ay marapat lang na ikaw ang pagkatiwalaan, marapat lang na ikaw ang sambahin, sa iyo tumawag, hindi sa kung sino man, hindi sa anumang gawa ng tao, O Diyos. Lord, ang mga pusong ito, ang mga buhay na ito, Lord, ay para sa iyo. Kaya God, marapat lang na ang bawat tuhod ay luluhod, bawat labi ay magsasabing, ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hari, Panginoon, ng aming mga buhay at ng bansang ito. Lord, maraming kaguluhan na nangyayari sa bansa. Maraming hindi pagkakaintindihan na nangyayari sa aming bansa. Maraming ng beses na nagkulang, nadapa, nagkamali, nagkasala ang aming bansa. Kaya God, patuloy niyo po itong patawarin. Patuloy niyo po itong linisin. Patuloy niyo po itong gawing bansa na nagtitiwala sa iyo. Bansa na naniniwala sa iyong mga salita. Bansa na tumatawag sa pangalan mo, Jesus, hindi sa kung sino mang pangalan, Panginoon. Lord, pag-arihan mo ang aming bansa at pabayaan mo na bawat parte ng bansang ito, bawat lugar ng bansang ito, bawat mamamayang Pilipino, O Diyos, ay makita, malaman, marinig ang iyong mga salita, O Diyos. Kaya gamitin mo kami, gamitin mo mga anak mo, gamitin mo mga sundalo mo, Panginoon, at hayaan po ninyo, O Diyos, na ang bansang Pilipinas ay patuloy, God, na masabi na ito'y para kay Kristo, at para kay Kristo lamang, O Diyos. Lord, Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaisa, makakaranas ng unity, O Diyos, makakaranas po ng pagkakaisa, makakaranas po, Panginoon, ng iisang puso, iisang mission, iisang vision, O Diyos, at yon ay parangalan ka at ibahagi ang iyong banal at buhay na mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa mga oras na ito. Tinitiwala ko po lahat sa inyo. God, ang bansang Pilipinas ay para sa iyo. Ang mamamayang Pilipino ay para sa iyo. Mga buhay na ito, O Diyos, ay para sa iyo at pagharian mo ito. Ito pong aking panalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa pananalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, O Diyos, at dinadakila sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Lord, sa aming pananalangin sa pandemyang ito, Panginoon, maging sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy, O God, naming dinudulog din ngayon, Panginoon, bawat isa, O Diyos, na may karamdaman, Panginoon. Lord, hindi lang po yung pandemic, hindi lang yung COVID yung meron na sakit ngayon, Panginoon. Meron pong ibang mga sakit, Panginoon. Lord, yung mga kababayan, even yung mga sa ibang bansa, Panginoon, O God, bawat nanonood, Panginoon, bawat makakapanood pa nito, Panginoon. Patuloy dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, anumang karamdaman po ito, Diyos. Lord, na kanilang dinadalangin na mawala, mabawasan, Panginoon.
Hallelujah, Lord, ay aming patuloy na dinudulog sa iyo, Panginoon, O God, tulad ng mga cancer, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang mataas na sugar, Father God, mataas na blood pressure at kung ano man, sakit sa puso, Panginoon, at iba pang mga sakit, Panginoon, malalaman ito o hindi. Panginoon, Lord, we pray, O God, we pray na tugunin niyo po, Panginoon, bawat isa na humihingi sa iyo ng panalangin. At nawa, Panginoon, nawa, matuto kami, Panginoon, na habang kami nananalangin, Panginoon, ayan, at matuto kami magpasalamat, Panginoon, dahil naniniwala po kami, O Diyos, na bawat panalangin po namin ay naririnig niyo. Hindi po kayo bingi, Panginoon, pagdating sa aming pananalangin, Panginoon, naririnig niyo po bawat salita namin, bawat nilalaman ng aming mga puso, alam ninyo, Panginoon. Kaya nawa sa oras na ito, Panginoon, namin dinudulog, Panginoon, ng kapayapaan nga, Panginoon, tulad po ng panalangin ni Jemuel kanina, Lord, yung kapayapaan maranasan namin, Panginoon, kahit may sakit kaming nararanasan, kahit anumang karamdaman yung nararanasan namin, Lord, yung spiritual na kapayapaan, maranasan po namin, Panginoon, dahil naniniwala kami na ikaw ay nandyan, Panginoon, ikaw ay kumikilos, Panginoon, hindi ka po natutulog, Panginoon, at hindi ka po bingi, Panginoon, para hindi mo pansinin, Panginoon, yung daing ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus, kayo po ang aming pag-asa, kayo po, Panginoon, ang aming hallelujah, Lord, sandigan, Panginoon, Lord, nagsa'yo lang kami nagtitiwala, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. At Lord, ang aming buhay, pinagkakatiwala namin sa iyo. Panginoon, kayo po ang patuloy na humawak nito. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na makialam ng aming mga buhay. At nawa, tulad ng narinig po namin na salita mo kanina, maging devoted pa nga kami sa pananalangin, Panginoon. Maging mapagmatsyag pa nga kami, Panginoon, O God. Lord, mas doblihin pa namin, Lord, yung pananalangin namin, Panginoon, at huwag po nawa namin kalimutan na sa aming pananalangin, matuto kami magpasalamat. Yes. Lord, hindi pa man po namin yun natatanggap. Panginoon, magkaroon na nga po nawa kami ng puso. Panginoon, na marunong magpasalamat, magbalik ng papuri sa iyo. Panginoon, the more na natanggap namin yon. Panginoon, mas higit pa. Lord, higit pa na napasasalamat yung maibigay nawa namin sa iyo. Lord, huwag po nawa namin makalimutan yon. At Lord, yung pananampalataya namin, nawa sa iyo lang namin iyon ibigay. Hindi po sa kung kanino man, hindi sa kung anumang bagay, nawa sa iyo lang namin ibigay yung faith namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa ganitong mga pagkakataon na muli, Panginoon, kami ay nagkaroon ng episode, O God, na pananalangin. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nagiging tapat sa aming mga buhay sa ministeryong ito. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo hinahayaan na matigil ito, Panginoon, huwag yung pagbabahagi ng iyong salita, yung pananalangin, Panginoon, para sa aming mga online friends, Father God. And we pray na mas lumagana pa po, Lord, yung nasasakupan ng iyong kingdom, Panginoon, through our online, Panginoon, episodes, O God. Salamat sa iyo, salamat sa mga nanonood ngayon at sa mga makakapanood pa nito. We pray maging pagpapala ang iyong salita, maging pagpapala kami sa kanila, Panginoon, at maging pagpapala ang ministeryong ito sa bawat magbubukas, Panginoon, ng episode na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, maghari ka, pagpalain mo lahat, Panginoon, lahat ng nakasama namin ngayon, Panginoon, maging sa amin, O God, mga nanalangin at sa nagbahagi ng iyong salita, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, nawa magkaroon pa po kami ng puso, O Diyos, Lord, sa paglilingkod sa iyo, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, O God, at sa pananalangin para sa ibang tao, para sa aming bansa, O God. Salamat po, Panginoon, patuloy na sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow, hallelujah. Salamat po sa bawat isa na aming nakasama. Ilang weeks din or days din tayo nawalan ng episode. But now, ito po, meron po tayong Friday episode, and sana po nakasama namin kayo sa pananalangin at patuloy nating i-practice yung pananalangin sa ating mga tahanan. So yun lamang po. I hope patuloy nating i-follow yung page na to para sa mga iba pang episode natin, and huwag po natin kalimutan yung ating Church Online every Sunday at 9 a.m. dito din po, and yung every Wednesday po natin na EBTS #salvation
Every 5 p.m. naman po yun. So, salamat po. I hope to see you again soon. God bless everyone.